Amen. Palakpakan natin ating Panginoon at tayo patuloy na umawit sa ating Diyos na tayo patuloy na manabik sa Kanyang presensya. Oh, hallelujah! Magandang umaga sa gawain ng ating Diyos. Panginoon dito sa puso ko, di ka nagbabago, ikaw ay totoo. Sa bawat tawag mo, tinutungkol mo ako, ito'y walang tago, ikaw ang kasama ko. Bisa mo! Ikaw ang kasama ko. Hey! Oh, Jesus! Puso mo, puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap darama bawat sali, hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig na kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Woo! Amen! Oh, Jesus! Ako'y walang takot, ikaw ang kasama ko. Oh, hallelujah! Purihin ang Diyos! Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap kong walang baliw na darama bawat sali, hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig na kahit sino pa man. Jesus, ikaw lang. Ang puso ko'y nananabik pag-ibig, yakap mo walang baliw na darama bawat sandi, hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig na kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Sa kapangyarihan mo taglay, sa kapangyarihan mo taglay, buhay ay lumaya. Kalingan ay nakamtan, buhay ay sumigla. Karapat-dapat lang, nagpapurihan ka.
between us. Hey! Woohoo! Puso ko'y nananabik sa wakas mong pag-ibig. Woo! Nadarama bawat sakit, hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig na kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Puso ko'y nananabik Sa banal mong pag-ibig, yakap kong walang baliw. nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig na kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Oh, oh hallelujah. Pinatunayan mo, Panginoon, sa buong mundo, sa buhay namin, O Lord, na ikaw ay napakabuti. Oh, hallelujah. Oh, pinatunayan mo. Pinatunayan mo. Kapangyarihan mo. Pinatunayan ang pag-ibig. Pag-ibig mo, Pinatunayan sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos, buhay at totoo. Minsan mo pinatunayan kapangyarihan mo. Yan mo ang pag-ibig mo. Pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos, buhay at totoo. Pinatunayan kapangyarihan. Pinatunayan ang pag-ibig mo. Pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos, buhay at totoo. Woo! Oh, Jesus! Eh! Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mo walang baliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig. Jesus, ikaw lamang. Puso ko'y Nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang baliw, nadarama bawat saglit. hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig na kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Oh Diyos, oh Jesus. Woo! Iano ko na lang po. So, dito na tayo sa, mag-start na po tayo at
tayo po ay sabi nga, wag po tayong masyadong, sabi nga, ay pagkatiwala lamang po natin ang lahat-lahat sa ating Panginoon kasi ang Lord po ang may control ng lahat at siya rin po yung may hawak ng buhay natin. So, kaya pagkatiwala lang po natin lahat sa ating Panginoon. Sige po, mag-start na po ako. Tayo po ay manalangin saglit, no, sa oras na ito. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa pagkakataong ito, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na may gagawin ka, Panginoon, sa amin. Samahan mo kami, Panginoon, sa pag-aaral, Panginoon, ng iyong salita. At dalangin po, Panginoon, na iyong Santong Espiritu ang mangusap sa amin. Dalangin po, Panginoon, na maging kalakasan namin at patatagin mo, Panginoon, ang pananampalataya ng bawat isa. Alam namin, Panginoon, di namin alam ang sitwasyon ng bawat isa, but ikaw ang nakakaalam higit sa lahat, Panginoon. At tunay nga na sasamahan mo kami, Panginoon, sa bawat araw na ito. Samahan mo kami, Panginoon, mula sa simula, Panginoon, sa matapos ang prayer na ito, Panginoon, at let your word speak, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon, at patuloy na ikaw, Panginoon, ang kumilos. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, let's start po sa gabing ito. So, ang topic ko po ay pinamagatan kong You Are Called to Endure. Amen. So, kinuha ko po ito sa 2 Timothy 2:3. Amplified version po ito. So, sabi po dito, take with me your share of hardship passing through the difficulties which you are called to endure, like a good soldier of Christ. No, sa Tagalog po, medyo mababaw yung konti. Makibahagi ka sa mga paghihirap bilang isang mabuting sundalo ni Kristo. So dito po, kita po natin, as a Christian po, marami pong katawagan or title sa atin. Tinatawag po tayong victorious, conqueror, etc. So, parang nakita ko po talaga sa Bible na laging parang katawagan sa Kristiyano ay dalawa po yung parang nag-stand up sa akin, yung athlete at saka yung soldier, no? So sabi nga po doon, dito sa Timothy sinabi po dito tinawag tayong soldier. And as a soldier po, sabi naman, alam po natin sino po ba yung nakakapanood ng mga pelikula ng mga trainings sa mga isang sundalo. So, pag ito po talaga ang pinili mong profesyon, makikita mo talaga na napakahirap ng pagdadaanan mo, no? Sa mga training, usually po sa training, parang ang objective ng leader mo dito is huwag ka nang tumuloy kasi nga sobrang hirap ng ipapagawa sa'yo, no? At minsan sabi nga, parang gusto mo nang sumuko, no, sa tindi ng pagdaraanan mo. Meron, sabi nga doon, makikita mo doon, matinding gutom, pagod, puyat, sabi nga, umulan at umaraw, tuloy-tuloy po yan pagka ang pinili mong profession ay sundalo, no? Suot sa masukal na bundok, sa dagat, kahit saan, at kailangan mong tiisin yung hirap kasi pinili mo yan eh. At dapat po pagka pinili mo itong profession ito, dapat po hindi mo yan sukuan. At hindi ka dapat susuko kasi ito yung desire mo eh, ito yung gusto mong gawin sa buhay mo. Handa kang dapat masugatan. At sabi nga yung mga sundalo habang nasusugatan po yan, lalo silang tumatapang at tumatatag. So bawat sugat, bawat hirap na dinaranas po nila, ay sabi nga, nagiging matatag po sila. Passing through the difficulties, we should endure, no? Passing through. So ibig sabihin, hindi mo dapat po yan sinusukuan. Sabi nga po, not backing up, no? Not surrendering up, not giving up kahit na napakahirap. So sa sitwasyon po natin ngayon, alam naman po natin na napakahirap, no? Hindi ko man sabi nga hindi natin alam yung nararanasan ng lahat ng tao. But sabi nga po, this time talaga nakita naman natin yung hardship, no? Mahirap po talaga ng mga dinaranas ng mga tao ngayon. Even Christian, no? Bilang mga sundalo ng Diyos, sinasabi po sa atin ngayon, no? We are to pass through the hardship, mga kapatid. We should endure. Ibig sabihin, hindi po tayo dapat sumuko this time. No? Kahit mahirap. Ibig sabihin, endurance. Magpatuloy po tayo, mga kapatid.
no? Meaning tiisin mo, no? Tiyagain mo. Tiyagain po natin 'yan. Tandaan po natin there's a lot of sufferings. Sabi nga, yung sufferings po natin nag-i-increase po 'yan. Increases, ibig sabihin patindi po ng patindi. So pagka nalampasan mo itong bagay nito, mayroon po yung kasunod. Kaya sa mga Bible po, makikita po natin sa Word of God, talagang nandun po yung salita ng Diyos na mga sabi nga, paalala na pagdating ng pagsubok, magiging matatag ka. So marami po tayong mga nakitang ganyan. So dapat po yung thinking talaga natin, I will endure until the end. Amen? Dapat po talaga sabi nga, malampasan ko ito, no? Sabi, tandaan po natin, walang sundalo na walang labanan. At wala ring labanan na madali. Tandaan po natin yan. As a Christ soldier, sabi nga, yung objective po dapat natin is to pass through. Daanan mo lang, kapatid, no? At lampasan mo. Huwag mong sukuan. Sabi nga, there will no victory if there is no battle to fight. There will no victory if there's no battle to win. So kaya po, yung mga sundalo, kaya po talaga sila, grabe yung training nila. Kasi alam po nila may battle po sila na paglalabanan. At yung battle na yung kailangan po nila yung mapagtagumpayan. So as a Christian, we are a soldier po tayo ng ating Panginoon. At kailangan po nating tatagan yung loob natin. This time, sa mga panahong ito. No, kailangan po nating lampasan. Kailangan nating, sabi nga, daanan, no? Sabi, daanan mo, kapatid, daanan mo lang, lampasan mo lang, no, yung mga pagsubok na dumarating sa iyo ngayon. At sabi nga po, nung wala pong, sabi nga, no one enjoys suffering. Sino ba yung may gusto niyan? Siyempre, sabi nga, wala pong natutuwa, no? Wala pong, sabi nga, wala pong nagiging masaya, no, sa mga sufferings na yan. But sabi nga, suffering is necessary, normal part of our Christian life. Kasi kung hindi po normal yan, hindi po pinaalala sa atin ng Panginoon sa kanyang mga salita na sabi nga doon, sabi nga po, makibahagi ka sa paghihirap, sabi nga, bilang isang mabuting sundalo ng ating Panginoon. So ibig sabihin, mayroon kang bahagi, kapatid. No? As a soldier of Christ talaga, we have always exposed in the battle. And suffering din, mga kapatid. Tandaan po natin yan, no? Talagang may expose po tayo dyan. So yung mga nararanasan po natin ngayon, part of our Christian life yan, kapatid. At tandaan po natin na hindi ka nag-iisa sa battle na yan, no? Hindi ka nag-iisa. Alam po natin lahat yan, no? Sa 2 Peter 1:6-7, sabi po doon, dahil dito dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. Dahil ang mga pagsubok na ito ay panandalian lang at dapat ninyong maranasan. Para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo. Katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Kapag napatunayang tunay ang pananampalataya nyo, papupurihan kayo at pararangalan pagdating ni Yesu Cristo. So sabi po doon, talagang sabi nga, dapat pa daw po nating ikagalak, no? So sabi nga, parang napakahirap, nandito na nga ako sa sitwasyong ito, naghihirap na ako, nahihirapan ang kalooban ko, parang pakiramdam ko, nag-iisa na lang ako. Pero sabi ng Panginoon sa kanyang salita, dapat kayong magalak. Pinaalala ng Panginoon, mayroon siyang iba't ibang pagsubok na darating, mga kapatid. So kanina sinabi ko nga po, this is a part of our Christian life. Parang normal sa isang Kristiyano. So pag wala kang dinaranas na ganyan, kapatid, mag-question ka kasi baka hindi, pagka wala ka pong nararanasan na ganyan, di mo rin po mararanasan yung kapangyarihan ng ating Panginoon. So may purpose po ang Lord. So sabi nga po dyan, katulad ng ginto, sinusubok tayo sa apoy. So, hindi pa apoy po yan, mga kapatid. No? Sabi nga, talagang mas mahalaga daw po na yung pananampalataya natin kaysa ginto. So, sabi nga, sabi nga, kailangan nating matatag. Sabi nga, kailangan natin maging matatag sa panahong ito. No? Bakit po yung mga soldier, no? Yung mga sundalo, talagang tinitiis nila ang kahirapan. Nag-stay po talaga sila sa fight, no?
So sabi nga po, stay in the fight and follow the leader selflessly. Hindi po sila nag-aalinlangan na sundin kung ano yung paggagawa ng kanilang leader o ng kanilang superior. Bakit po? Because the good soldiers know the price that was paid by his superiors to make place for him in the army. So alam po niya, may reason po yun, no? Sabi nga po, for those who stay in the battle, mayroon pong reward at blessing po yan pagdating ng panahon. So bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga soldier ng Panginoon, we have to stay in the battle. Amen, mga kapatid, sapagkat alam po natin, pagdating ng panahon, meron kang blessing, meron kang tatanggapin para sa Panginoon. Sabi sa Santiago 1:2-4, mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng pagsubok. Ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan. Katulad po ng sinabi ni Ate Ana kanina, sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin ninyo ang pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang. So ito po yung mga salita ng Panginoon na ibig sabihin, bilang Kristiyano, hindi po maaaring wala kang danasin eh. Nung tinanggap mo po ang ating Panginoon, sabi nga, hindi po ibig sabihin na magiging easy lang yung buhay. No? Sinabi ng Panginoon na talagang sabi nga po, magalak kayo sa tuwing. Ibig sabihin, sa tuwing dumaranas kayo ng pagsubok. So, ibig sabihin, di lang po yan isang beses, mga kapatid. No, marami pa po yan. So, kasi pinapaalala po ng ating Panginoon na sa tuwing, so ibig sabihin, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, mga kapatid. Sabi ko nga kanina, nag-i-increase po yan. Patindi ng patindi pa minsan. So, kailangan mo lang lampasan. Kailangan mo lang daanan, kapatid. Sapagkat hindi naman, sabi nga, hindi naman po ibig sabihin ngayon gabi, bukas wala nang liwanag eh, no? So dumaraan po talaga tayo sa mga ganyang klase ng pagsubok sa ating buhay, no? Sabi po sa 1 John 5:4, sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo. Amen. So sabi nga po, magtatagumpay ka sapagkat anak ka ng Diyos, kapatid. So, ang bawat anak ng Diyos ay magtatagumpay. Gawin na po natin yung sabi nga, pang hinaharap, magtatagumpay ka. Nagtatagumpay, ibig sabihin nagtatagumpay, no? So, sabi nga, ano man yung danarasin mo ngayon, pagtatagumpayan mo yan, kapatid. Amen? Sabi nga, we are not born to quit, mga kapatid. No? We are not born to give up. Pinanganak po tayo upang, sabi nga, we were born to be overcomer. So tayo po ay mananagumpay ng ating mga anak. Hindi po tayo, sabi nga, tinawag ng Diyos para pag dumating lang ang bagay na ito, ay mag-give up ka na. Mag-quit ka na. Ayoko na, ang hirap eh. Ang hirap naman pala eh. Mag-give up ka na. Ayoko na. So parang minsan ganyan tayo eh. Parang pakiramdam natin sa sarili natin, ang hirap naman ito. Ayoko na, no? Parang walang tulong na dumarating sa akin. Parang wala nang sumasama sa akin. Parang wala akong kasama, parang walang nagmamahal sa akin, no? Mga kapatid, yan yung sinasabi nga laging nilalagay ng kaaway sa atin. No, we were born to be overcomer. Mananagumpay ka, kapatid, i-claim mo yan sa Panginoon. Pagtatagumpayan mo ang lahat ng bagay. Kasi kasama mo ang ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Jeremias, sinabi ng Panginoon, Jeremias, kung napapagod ka sa pakikipaghabulan sa mga tao, di lalo na sa mga kabayo. Kung nadadapa ka sa lugar na patag, di lalo na sa kabubatan na malapad sa ilog ng Jordan. Ano pa ibig sabihin nito? Napapagod na ba tayo? Tanungin natin, palitan natin pangalan ni Jeremias. Sabihin natin, Margie, kung napapagod ka sa pakikipaghabulan sa mga tao, di lalo na sa mga kabayo. Ibig sabihin po, kung nadadapa ka sa lugar na patag, ano po yung patag? Ibig sabihin yung mga mababa lang. Ibig sabihin yung hindi masyadong mabigat. So ibig sabihin na mga pagsubok ay nadadapa ka no, napapagod ka na. How much more, sabi nga ng Panginoon dito, lalo na sa kagubatan. So ibig sabihin ng kagubatan, mas matindi po doon, masalimuot, no?
So, sabi nga kung sa patag pa lang, dito pa lang nag-give up ka na eh. Patag pa lang yung dinaraanan mo, wala pang mga bato-bato, wala pang mga so wala pang mga mabigat na bagay, patag pa lang. No? Sinasabi ng Panginoon, Jeremias, kung napapagod ka sa pakikipagpagulan sa mga tao, di lalo na sa mga kabayo. Di ang kabayo po napakabilis po, no? So paano po, no? So ibig sabihin po, wag po tayong sabi nga wag tayong mag-give up mga kapatid kasi nga we are called to the highest level, mga kapatid, no? Gusto ng Panginoon dalhin ka pa sa mas mataas na level ng buhay mo, sa mas mataas na level ng pananampalataya mo, no? Hindi ka lang diyan, hindi ka lang pang diyan. So, kung ikaw ay isang worker, kung isa kang sabi nga mga tagapagturo, higit sa lahat yung mga, syempre yung mga pastor, mas matindi po yung dinaranas ng mga yan, no? Mas matindi po ang kinalalagyan nila, no? To the highest level talaga yung mga dinaranas nila. Sila po yung front talaga. Kaya kailangan po talaga natin, sabi nga na patuloy nating ipanalangin yung mga tagapagturo natin, mga pastor natin. Kasi ibang level po talaga yung kanilang, yung pagkatawag sa kanila. At sabi nga po, destined tayo pang mga kapatid to overcome that. No? We are called to be overcome lahat. Huwag tayong magki-quit. Huwag tayong magbabacking up. Ibig sabihin, kaya nga may kanta tayo before, no? No turning back, no? Ano sabi? No turning back talaga sa ating Panginoon. Kaya ba't sinabi? Kasi nga, may mga dabagdadaanan talaga tayo, no? So, pag nag-follow tayo sa Panginoon, tuloy-tuloy lang yung kapatid. Wala po dapat mag-quit. Kahit na ano pa ang danasin mo sa buhay mo yan, no? Sa 1 Chronica 12:8, may mga tao ring mula sa lahi ni Gad ang sumama kay David. Doon sa matatag na kuta na pinagtataguan niya sa ilang. Matatapang silang sundalo at mahuhusay gumamit ng mga pananggalang at sibat. Kasintapang sila ng leon at kasimbilis ng husa sa kabundukan. So ito po yung matatapang na sundalo at mahuhusay gumamit ng pananggalang. So ibig sabihin po, dapat po lagi nating suot-suot, no, yung mga pananggalang natin sa buhay natin, no? Kasintapang sila ng mga leon at kasimbilis ng husa sa kabundukan. So ano pong ibig sabihin dito? Dapat po kasintapang tayo ng leon na harapin, no, ang lahat ng mga pagsubok sa buhay natin ito. Simbilis ng husa sa kabundukan. So, ibig sabihin, pag may mga tukso, may mga kung ano mang dumarating sa buhay natin, dapat simbilis din po tayo umiwas. Amen po ba mga kapatid? So, ganyan, sabi nga, matatapang silang sundalo at mahuhusay gumamit ng, sabi nga, ng pananggalang at sibat. So, di ba, pinaalala nga po sa atin doon sa Efeso 6:13-18, na lagi sabi doon, hindi ko yata nasama dyan sa presentation. Kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makalalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway. Upang pagkatapos ng lamanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo. Ibigkis sa inyong bewang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawin panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palasok ng diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo ng may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa sa pagpapatuloy at patuloy na manalangin. At ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Tandaan po natin yan mga kapatid. I-claim po natin lagi yung sa Ephesians, yung sa Efeso po nito, 6:13-18. Ito po yung pananggalang po natin sa gawa ng diablo. No? Dapat po hindi po natin yan lagi mawala sa ating katawan. Amen?
tandaan po natin, no, talagang napakabuti ng ating Panginoon kasi sabi nga po, pinapaalala sa atin ng Panginoon itong kanyang mga salita na ngayon pong panahong ito po yung talagang kailangan nating panghawakan. Pananggalang po natin ito kasi sabi nga po, hindi po natin nakikita ang kaaway natin. No? Sabi nga, hindi po tayo nakikipaglaban sa laman. No, kundi nakikipaglaban tayo sa espiritu ng kadiliman ito. At sabi nga po, kung hindi po tayo matatag, kung hindi po natin, sabi nga, panghahawakan ang pangako ng ating Panginoon, baka nga po bumagsak tayo. Tandaan po natin, ang Diyos lang po ang siyang makapagbibigay sa atin ng tagumpay. No, sabi sa 2 Corinthians 2:14, ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kami isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo. Dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya, at sa pamamagitan naman namin ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. Yan mga kapatid, tunay nga sinasabi nga po, lagi tayong sinasama ng ating Panginoon sa parada ng tagumpay. So ibig sabihin, pinapauna rin po dito na sabi nga po, mayroon pong katanggumpayan. At sabi nga, pagka nalampasan po natin yan, kasama po tayo ng ating Panginoon sa parada ng tagumpay. Amen? So, kaya sabi nga po, wag po tayong mag-give up, mga kapatid. Wag tayong mawala ng pag-asa. Wag tayong, sabi nga, mag-quit, no? Kung nahihirapan na tayo, lagi tayong humawak sa pangako ng ating Panginoon. Tandaan po natin, wala po ibang sandata tayong panghahawakan ngayon, kundi ang mga pangako ng ating Panginoon. Amen? Di po tayo pababayaan ng ating Diyos. Ang Diyos na siyang nangako sa atin ay tapat. Amen, mga kapatid, hawakan po natin yung pangako ng Diyos. Kahit nasaan ka man, higit sa lahat, yung nasa mga lalayong lugar, malayo sa kanyang pamilya, kapatid, ang Diyos ang hawakan mo ngayon, ang Diyos ang tawagan mo ngayon. Kasi naniniwala ako, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Sabi sa Santiago 1:12, mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ang mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. I-claim natin ito, mga kapatid. Mapalad ang mga taong nananatiling matatag sa kabila ng pagsubok. Amen? So yun po, sabi nga to, dahil pagkatapos itong mapagtagumpay mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan. So sabi nga po, huwag kang mag-give up, kapatid, kasi may naghihintay na gantimpala sa'yo. Ano yan? Buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa'yo. Na mahal ka. Amen? Binigay nga ng Panginoon yung buhay niya sa atin eh. Kaya sabi nga doon, maging matatag tayo. Manatili tayong matatag. At sabi nga ng Santiago, mapalad ka, kapatid. Diba? Meron din isang Bible verse na manatili kang tapat hanggang wakas. Kasi maliligtas tayo. So, ibig sabihin, hindi po siya ordinaryong mga pagsubok lang, no? May, sabi nga, increases, pataas ng pataas. So, ibig sabihin, pinapaalala lang ng Panginoon na hindi lang siya ordinaryong mga pagsubok yung danarasin natin dito sa lupa, kapatid. Pero may pangako ang Panginoon, mga kapatid, maging matatag ka lang. Huwag kang mag-give up. Huwag kang mag-quit, kapatid, dahil may naghihintay na gantimpala sa iyo sa langit. Amen. Sabi sa John 16:33, sinasabi ko sa inyo mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Praise the Lord, mga kapatid. Hallelujah! Napakaganda po ng pangako ng ating Panginoon sapagkat sabi nga po, sinabi sa inyo ng Panginoon na sabi nga, sinasabi na sa atin ng Panginoon para magkaroon po tayo ng kapayapaan. Kapatid. So, ano ibig sabihin nito? Ibigay po natin sa Lord. No? Tama yung mga word of encouragement nyo kanina. No? Ibigay natin sa Panginoon at ang Panginoon, ang kapayapaan ng Panginoon naman ang ibibigay niya. No, sabi ng Panginoon, pero magpakatatag kayo dahil napagtagumpayan na nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. So, nauna na po ang Panginoon. Pinauna ng Panginoon yung kanyang karanasan at siya lang po yung modelo natin. No, kung napagtagumpayan ng ating Panginoon, mapapagtagumpayan din po natin ito. Sabi nga ng Panginoon sa kanyang word, at higit pa,
no? Sabi ng Panginoon, at higit pa doon, yung magagawa po natin, matatagumpayan po natin, no? Ang mundong ito. So, kaya sinasabi nga po lagi na wag po tayong susuko, mga kapatid, no? Wag po tayong mag-give up. Katulad ng mga sundalo, hindi po sila nag-give up. Hanggat hindi po natatapos yung war, andun po sila sa battle, no? Stand firm po sila doon kasi kailangan nilang manalo, no? Kailangan nilang mapagtagumpayan yung battle na yun. Kailangan po silang manalo, no? At kailangan po yun para, sabi nga, ang kailangan po talaga doon yung magiging matatag ka sa battle na yan. Amen? Tandaan po natin, the battles belong to God. Hindi ka nag-iisa, kapatid. Amen? Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos sa battles na yan. At dahil pangako yan ng Panginoon sa'yo, sasamahan ka niya hanggang sa mapagtagumpayan mo ang bagay niya. Amen? Sabi po sa Deuteronomy 20:4, sapagkat ang Panginoon na inyong Diyos ang sasama sa inyo. Makikipaglaban siya para sa inyo, laban sa mga kaaway ninyo, at pagtatagumpayin niya kayo. Amen? Ang Diyos po yung ating tagapagsanggalang. Siya ang makikipaglaban para sa atin. Kaya nga, sabi nga doon, kailangan talaga ipagkatiwala natin ang lahat-lahat sa buhay natin. Bakit? Kasi hindi po natin kaya mag-isa. Hindi po natin kaya makipaglaban mag-isa. No? Kaya sabi nga, mapalad tayo sapagkat nakilala po natin ang ating Panginoon. Mapalad po tayo, mga kapatid, kasi may makikipaglaban para sa atin. At ang Diyos ng buhay po natin yan. Huwag po tayo magkikwit. Huwag po tayong susuko kasi mayroon tayong Panginoon na tagapagtanggol. Amen? Amen. So sabi po dito, mga konti na lang po, enduring hardship isn't just about strengthening one characters. It's about building one's testimony. Amen. So sabi nga po, wala kang iti-testify pagka hindi ka dumaranas ng mga paghihirap. No, hindi mo maipapakilala ang kapangyarihan ng ating Panginoon kung hindi mo malalampasan yung mga pinagdaraanan mo ngayon. At hindi mo mapapurihan ang ating Panginoon kung hindi mo dadaanan ang lahat ng pagsubok na dinaranas mo ngayon. Kaya kapatid, lampasan mo lang yan. Kaya natin yan, kaya ng ating Panginoon sapagkat siya po ang kasama natin sa buhay natin ito. Amen. Sabi po sa Hebreo 12:1-2, kaya nga dahil sa napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin at buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahan ng ating sinalihan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagsimulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalata, naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiyang mamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng luklukan, sa kanan ng trono ng Diyos. Amen. So sabi nga po, bilang isang sundalo, no, isa pang character natin sa Bible, mga mananakbo, mga atleta, sabi nga, mag-focus po tayo, no, sa layunin natin sa ating Panginoon, na sa mga sinalihan natin, ituon po natin ang ating Panginoon sa Diyos. Sapagkat sabi nga po may naghihintay pong gantimpala sa atin. Amen? So, sabi nga po, the good soldier finished his course, no? Because he knows that the end of the war, every deed will be rewarded by the commander-in-chief. So, ibig sabihin po, nag-i-stay po siya. Tinatapos po niya. No? Kasi nga po, pagdating ng panahon, i-reward po siya ng commander-in-chief niya. At sino po sa atin bilang mga soldier ng ating Panginoon? Si Jesus po mismo yung magbibigay ng reward sa atin. Kasi siya po yung commander-in-chief natin doon sa langit. Tandaan po natin, talagang dapat po maging determinado po tayo. Ang isang, sabi nga, isang matapang na sundalo, sabi nga po, hindi siya nagre-retreat. No? Hindi po siya sumusuko sa naharapin yung mga kaaway niya. No? He does not run from the fight. So, ibig sabihin, hindi po talaga siya, andun lang siya. No? Mag-i-stand po talaga siya hanggang matapos yung battle. Kaya nga minsan po napakarami pong sundalo talaga yung namamatay.
hanggang kamatayan, sabi nga. Basta sabi nga, yun yung talagang professional na sabi niya kinuha niya. Hanggang sa matapos yung fight, kahit buhay pa niya ang maging kapalit. Basta hindi siya susuko. No? Sabi, instead, he stand ground and fights the battle until the battle is over. Amen? Kailangan po nating mapagtagumpayan hanggang matapos po yung pinaranas po natin. No? So, sa panahon po ngayon, marami po mga soldier ng Panginoon yung nagda-drop out. Ibig sabihin, nahirapan. So, ibig sabihin, nag-give up. No? Huwag po tayong gumaya doon, mga kapatid. Huwag po tayong mag-give up. Huwag po tayong magda-drop out. Huwag po tayong mag-quit. No? Sapagkat alam po natin sa panahon ito, pag nag-quit ka, wala kang mararanasang reward, no? Pagdating ng panahon. Kailangan pong tapusin natin yung battle na binigay po ng ating Panginoon. Kung may, sabi nga, atatagan natin hanggang sa matapos po natin yung battle na dinaranas po natin ngayon. No? Mag-keep serving po tayo at keep fighting, mga kapatid. No? Kahit na ano pa man yung dinaranas po natin. Maging determinado po tayong tapusin kung ano nga po yung binigay ng ating Panginoon sa atin. Tandaan po natin, mahirap sa panahong ito. At naniniwala po ako, hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon sa panahon ito. Dapat po matapos po natin. Amen? Kung pa sa mga mananakbo, matapos po natin yung takbugin po natin hanggang sa dumating po ang ating Panginoon. Amen? At pagdating po ng araw na yon, anong sasabihin ng ating Panginoon? Sa Matthew 25:21, his master said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful and trustworthy over a little. I will put you in charge of many things. Share the joy of your master. So napakasarap po noon na pag sinabi ng ating Panginoon, well done, good and faithful servant, mga kapatid. So, alam po natin mahirap, no? Hindi ko alam yung mga pinagdaraanan nyo ngayon, kahit sino ka man kapatid na nakatunghay ngayon sa prayer meeting na ito. Alam ko na may gagawin ang Diyos sa iyo sa araw na ito, sa gabing ito. Basta ipagkatiwala mo lang sa Panginoon ang lahat ng bagay. At naniniwala ako, kasama mo ang Diyos sa tagumpay. Kasama mo ang Diyos sa battle na dinaraanan mo ngayon. Huwag ka lang mag-give up, kapatid. Magpatuloy ka sa Panginoon sapagkat may reward na naghihintay sa iyo, kapatid. Maraming salamat po at tayo po ay manalangin sa oras na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw ang patuloy na magpala, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat sa mga paalala mo sa amin, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan sa lahat ng sitwasyon ng aming buhay. Ano man yung nararanasan ng mga kapatid namin ngayon, Panginoon. Hawakan mo sila, Panginoon, at patatagin mo ang kanilang kalooban. Kapin mo sila, Panginoon, na yung mahigpit na yakap, na yung pagmamahal, Panginoon. Sapagkat ang pangako mo, Panginoon, sa amin, Panginoon, hindi mo kami iiwanan, Panginoon. Isasama mo kami, Panginoon, sa parada ng tagumpay, Panginoon. At malalampasan po namin, Panginoon, ang lahat na ito, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, at tunay nga, Panginoon, maging matatag ang bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa iyo ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen.